tayo mga kapatid? Yes. Totoo pong blessed po tayo dahil narito po tayo ngayon. Marami po ang mga tao kung hindi nakakakilala sa Panginoon o meron po yung mga may gusto pero hindi po makadalo. Kaya sabihin po niyo sa inyong mga katabi, you are blessed by the best. You are blessed by the best. You are blessed by the best. Yes. So patuloy po, indihan po ng ating senior pastors Larry and Marlene Manuel. Naging po ng ating mga residential pastors and missionary club. Patuloy po nilang ipinapabot po sa bawat isa ang kanila pong pagbati, ang kanila pong panalangin, at ang kanila pong pagmamahal. At ginagawa po natin ang mga ganitong munting pagpupulong po upang mas makilala po natin ang ating Panginoon. Bago po tayo sa presensya niya at sa lumago din po tayo sa fellowship po with each other. Dahil po pagdating po natin sa kabilang buhay, yung eternal life, tayo rin po magkakasama. Amen po ba mga kapatid? So bago po ang lahat, meron lang po akong babasahin na Bible verse. Matatagpuan po ito sa Philippians chapter 1 verse 6, and it says here, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So, ang ating pong Ama ay patuloy po na kumikilos po sa ating buhay. Siya po ang nag-shape po sa bawat isa sa atin according po sa kanyang will, according po sa kanyang mga plano po sa bawat isa. At ang ating pong journey is process po. Hindi po to daglian, hindi rin po so yung one time lang po. Pero po, yung pangako po ng ating Ama ay patuloy po niyang tinutupad po yun sa bawat isa po sa atin. Kaya kahit na po minsan, mabagal po yung growth, pero alam po natin ng ating pong Ama ay kumikilos po. Dahil po ang mga salita at pangako po niya ay tutupo po sa bawat isa. So, in accordance po dun sa nag-close po tayo, pero I believe po na mag-trust lang po tayo sa timing ng ating Panginoon dahil siya po ay faithful. At yung assurance po na kumikilos po siya sa bawat buhay ng isa at kikilos po siya para sa ikabubuti po at ikalalago po ng ating church. Okay po, mga kapatid, so managtalian po tayo tumayo, tayo po manalangin. Oh yes, our Father, we glorify you, we magnify you in our days. Patuloy na tinataas ka po natin sa aming kalagitnaan. Salamat po Lord, dahil patuloy Lord na mabuti ka po sa bawat buhay ng bawat isa. Salamat po Lord sa provision, sa katapatan mo, sa kabanalan mo. Maraming salamat Lord sa maghapon po bawat sa pupo ng aming mga pamilya. Patuloy na pasalamatan ka namin Panginoon sa aming mga kalakasan, sa lahat po ng mga ginagawa mo sa aming buhay, even po yung pagmamahal mo na hindi po nagmamaliw sa kabila po ng aming mga pagkukulang sa inyo. At patuloy Lord na dumudulog kami sa inyong paanan with a humble heart. Search our heart Lord, ano mga ba nakikita mong bahid ng kasalanan ng aming nagawa, nasambit at even po yung dumako sa aming mga kaisipan na na-entertain po namin sa maghapon po nito. Kami po ay patawarin mo Ama, linisin mo kami Panginoong Jesucristo ng iyong banal na dugo. At patuloy na nagriris kami ng pagpapatawad at pagpapala po sa mga tao na nakasakit din po sa amin, sadya man o di sadya. Banal na Espiritu, welcome your presence in our midst dahil sinabi mo po sa inyong salita, kapag may dalawa o tatlo nagkakatipon-tipon sa inyong pangalan, kayo po ay narito sa aming kalagitnaan. Kaya dalangin po namin sa mga sandaling ito, buksan po ninyo ang aming spiritual senses upang manamnam po namin ang inyong salita na aming maririnig po sa gabi ito. At dalangin po namin para po sa aming mahal na pastora, give her double anointing, wisdom and knowledge, Lord, upang may-impartake po niya ang inyong salita in a way na mauunawaan po namin ito. Dalangin namin, Lord, hindi lang po namin ito narinig, kundi tulungan mo po kami na magamit po namin ang salita ito sa pang-araw-araw namin pamumuhay at maibahagi din po namin sa mga hindi pa po nakakakilala sa iyo. Maraming salamat Ama, ganun din po patuloy na pinapanalangin din po namin ang aming mga kapatid na sa mga sandali ito na on the way po, ibon po yung mga kapatid namin na hindi na po nakakadalo, kilala niyo po sila Father God. Kaya patuloy Lord, panalangin namin, aplusin mo po ang kanilang mga puso, manungkalit po ang kanilang first love po sa inyo Panginoon. And we speak po, victory po sa service po na ito mula po sa umpisa hanggang po sa dulo, Father God. Sa ilamang po pinakamataas sa pagbulat pagsamba in Jesus' name, Amen. Please be seated po mga kapatid. So short announcement lang po. So every Monday po
po may nagaganap pong mga prayer of twos or threes po. So may mga respective po tayong mga grupo. And then every Tuesday, meron pong life group ng men's and women's po. So I believe po, halos lahat po ng nandito ay sa mga kalalakihan po kay Brother Pilar. So M1 po at tayo po ay W6 po. And then patuloy pa rin pa tayong mag-imbita po mga kapatid sa ating mga Bible study po. And every Wednesday po may nagaganap po na mentoring and Bible study via Zoom po. And huwag po natin kakalitaan ang ating pong Thursday. Evangelism po is either po Cricklewood or Golders Green. And after that, may home Bible study po nagaganap din po sa Golders Green or Cricklewood po. So ang tabayanan. Stay tuned po kayo sa mga announcements po. And of course, huwag po natin kakalitaan ang ating pong prayer meeting every Friday. Ito po ang backbone po ng ating church. Kung saan po idinudulog po natin ang ating mga panalangin, hindi lang po individual but as corporate po. And every Saturday po, there's a revival and double camp practice po in KT Dolan. And after that, I believe po, starting next week, for the moment na wala po tayong hall. Salamat po sa buhay nila, Sister Ann and Brother JP, dun po muna tayo. Until further notice po, mga kapatid. And huwag po natin kakalitaan ang ating pong main event po of the week. Siyempre po ang ating Sunday service po sa Harlesden. And patuloy na ini-encourage po namin kayo na patuloy po tayo mag-imbita po kahit po nasa mga sasakyan or may nasasalubong po tayo. Freely po na tinanggap natin, freely din po natin ibahagi sa iba dahil po yung vision po natin. At syempre po, huwag po natin kakaligtaan yung EGR po which is on July 25 po, that's Saturday KT Dolan po. And then, para po sa mga SOD students, tomorrow po meron po kayong exam. So, may time pa po kayong mag-review. Yes, bukas po. And of course, ang ating pong church vision is to make a major spiritual impact in London, in Europe, and the whole world by making disciples. By winning and discipling others. So, patuloy po tayo na lumakad po ayon po sa kalooban ng Diyos dahil po kinakailangan po meron po tayong na-transform na buhay. Hindi lang po na-transform, kundi patuloy na trina-transform po ng Panginoon upang tayo po ay maging buhay na patotoo po sa mga tao po nakakasalamuhan natin. And our goal po is to make every believer a disciple maker. So yun nga po sabi ko kanina, libre po natin tinanggap, libre din po natin ibahagi sa iba. Amen po ba mga kapatid? Amen. And for our New Year theme is a season of transformation, experience God, embrace believers, empower disciples, and engage the world. So, nandito na po tayo sa engage the world dahil nag-aral namin po kayo ng SOD po, kaya patuloy po na ibahagi po natin ang salita ng Panginoon sa iba. And yung pong our theme po is loving God, loving people. Thank you po. Hallelujah! Handa naman kayo umawit sa Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Ayaw po iawit sa Panginoon. Tumayo po tayo. Hallelujah! Bago tayo umawit, sabihin muna sa Panginoon, Panginoong Isus, wala kang katulad sa buhay. Amen! Wala kang katulad sa buhay ko. Yes, Lord. Bigay ng kaligayahan at ang iyong karapat.
mo'y maasama. Lagi kong panghahawakan. Ikaw ay walang nakakatulad. Ang Diyos na tunay at tapat. Kung ikaw ay aking kasama, ang buhay ko ay kumpleto na. Wala kang katulad, Jesus. Sino ang sa'yo ay papantay? Magkapangyarihan ka sa lahat. Ikaw ang Diyos na umod ng lakas. Wala kang katulad, Jesus. Kaya papuri sa'yo ay ibibigay. Lagi akong magpapasalamat pagkat ikaw ay walang katulad. Wala kang katulad, Jesus. Sino ang sa'yo ay papantay? Magkapangyarihan ka sa lahat. Ikaw ang Diyos na umod ng lakas. Wala kang katulad, Jesus. Kaya papuri sa'yo ay ibibigay. Lagi akong magpapasalamat pagkat ikaw ay walang katulad. Wala kang katulad, Jesus. Sino ang sa'yo ay papantay? Magkapangyarihan ka sa lahat. Ikaw ang Diyos na umod ng lakas. Wala kang katulad, Jesus. Kaya papuri sa'yo ay ibibigay. Lagi akong magpapasalamat pagkat ikaw ay walang katulad. Naroon ka na. Ikaw ang bumubis sa langit at lupa. Lahat mo ay kahanaan. Ang lahat ng bagay sa'yo nagmumula. Bawat hakbang, ikaw ang gabay. Sa gitna ng unos, ikaw ang karamay. Di ka nagbabago, pangako mo ay tunay. Pag-ibig mo'y wagas at dalisay. Ang Diyos ang simula at ang wakas. Sa Kanya nagmumula ang bawat lakas. Walang katulad, walang kapantay. Ang iyong kapangyarihan ay walang humpay.
iyong kapangyarihan ay walang Yes, Lord, salamat po Panginoon. In the word of our praise, tulungan namin Panginoon, hindi ka nagbabago, kapag, kakilang, hanggang. Kaya sa mga oras na ito, Lord, prepare our heart, patuloy ang salita mong mag-usap sa bawat isa po sa amin. Ikaw pang maaaring namin use as your instrument, Lord, as your messenger. Salamat po, giving glory back to you, in Jesus Christ's mighty name. Amen! Amen! Sige, bago po mo po, sabihin mo sa katalo, I love you with the love of the Lord. Amen. Glory to God. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you po. Sige po, makakaupo na po tayo. Thank you, Jesus. Sabi ko nga kanina sa ating WK Worship Creative Arts Ministry, kapag kung sa Saturday nagiging Golden Girls ako. Ay, mga kasama ko most is mga Golden Girls. Amen? Diba? Dito naman sa tapat na ito, millennial. Millennial kami. Okay po? Amen. So, paano mananatili? Of course, good afternoon. Good evening po muli sa bawat isang behalf of our dear senior pastors, Larry, Marlene Manuel, ating pong mga Pastor Gary, namimiss na po niya kayo. At yung pananalangin po, pagmamahal, pagmumusta lagi, patuloy po nilang pinaabot sa bawat isa. Amen? So, paano mananatili ang apoy at kapuspusan ng banal ng Espiritu Santo sa iyo? The Holy Spirit is in you. Kaya lang, pwede siyang manlupaypay. Alam niyo ba yung manlupaypay? Hindi na. Amen. So, pray po natin short si Nanay Lula. Yes, Lord, salamat ka. Tinatas po namin ang family ni Nanay Lula. God, sa pagkawala, Panginoon, ng kanyang asawa na nasa Pilipinas ngayon. Ingatan mo po sila, siya, Panginoon, ang kanyang pong sambayan. Give them peace, comfort, Lord. Patuloy po kami na nagpapasalamat at patuloy po itinataas ang buhay niya. Kaya ingatan mo po siya, Lord, hanggang makarating po siya rito sa UK ng safe and sound. Salamat po. Giving glory back to you in Jesus' name. Amen. Salam po natin, ano? So, sabi nga ng kanta na, ang Diyos ang simula at ang wakas, sa Kanya nagmumula ang bawat lakas. Diba? Sa Kanya nagmumula lahat. From beginning to end, He is the Alpha and the Omega. Kaya ang lahat ng nangyayari po sa atin, whether we like it or not, ang gusto natin, napapanahon man o hindi, pero inaalaw ni Lord, salamat sa Diyos. Amen? Lahat. In all circumstances in our lives, in all, lahat ng nangyayari, lahat yan, pasalamatan natin ng Diyos. Amen? He is a perfect God. We are imperfect, pero the Holy Spirit, for example sa atin is, hindi tayo iniwan ni Lord na orphan. Amen? Sabi mo, sa kata mo, hindi ka ulila. Amen? God is with you all the way. Hindi ka ulila. So, sabi niya sa Ephesians o Efeso 5:18, pwede po ba tayong tumayo at basahin natin ng may kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang salita ng Diyos. Napakaikli pero malaman. Sige po. What? Kayong magkalusang sa kundi na namating kayong Amen. Yes, Lord. Mangusap ka sa puso po namin.
Patuloy po, Banal na Espiritu Santo, malaya ka po kumilos at patuloy na punuin mo po kami. Puspusin mo po kami. Maraming salamat, God. Giving Lord back to you. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Sige po, makapunan po tayo muli. So, sabi niya, present tense sa Greek o plereuste. Patuloy kang magpapuspos o magpapuspos. Hindi one time, kundi patuloy. Sabi mo sa katayo, patuloy. Patuloy. Amen. Huwag hihinto. Amen. Walang hihinto. Amen po ba? Hanggat hindi ka pinopromote ni Lord sa langit, nandito ka pa, huwag kang hihinto. Amen? Ito medyo nagstay sa clinic. Talagang as in. Talagang nabungal siya. Nabungil. So, anong ibig sabihin ng apoy at kapuspusan na apoy? Sa Gawa 2, 3, and 4, may nagpakitang mga dilang parang apoy at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. In Acts 1:8, alam po natin ano sinabi niya. Sa salita niya, huwag kayong aalis. Hintayin niyo ang pagbaba ng Banal na Espiritu Santo para kayo ay mapuspos. Apoy. Ano po bang significance ng apoy? Ito po is Holy Scripture, but ang apoy po is passion, power, purity, presence of God, presensya ng Diyos. Di po ba? Kaya tingnan mo, pag maapoy ka, grabe, wala kang takot, wala kang pag-alinlangan to share the word of God. Mabuti ang Diyos. Ako, pinagaling ako ng Diyos. Di po ba? Pero kung wala kang apoy, Banal na Espiritu Santo ng Diyos, tandaan mo, fear, napaparalyze ka. Nagkakaroon ka ng takot, baka i-reject ako, baka hindi ako paniwalaan, pagtawanan ako. Yan ang gagawin naman ng Satan. Okay? Sabi niya po dyan, alak ng Espiritu Santo hindi nakakalasing. Diba? Minsan, ang alak ng nakakalasing, may alcohol, yung po, matapang ka rin, pero gusto mong mang-away. Di po ba? Ano din, wala ka na rin pakialam. Minsan talagang yung mga bad words sa sasabi mo, nagkakaroon ka ng katapangan, pero in a way, na bad. Okay? Pero ang Banal na Espiritu Santo ng Diyos, ang alak niya, ang kapuspusan, mayroon kang bold to testify. Kaya tingnan niyo po sila, Peter, yung nilalakaran nila, maraming nasasave. Lakad pa lang nila, ang malakaran nila, nagumagaling. Nangyayari din po sa atin yung kapag tayo is truly filled with the Holy Spirit of God. Di ba, minsan nga, maski hindi ka filled with the Holy Spirit, kapag kailangan ng pinansyal, di ba, nangungutang ka? Ang lakas ng loob mo. Di ba? Hello? Ngayon, iba na. Iba na. Yung nangutang na, ang magsasabi kung kailan ka babayaran. Huwag mo akong singilin na ako magsasabi sa'yo kung kailan kita babayaran. Di ba? Amen? Yun is tapang ng diablo. Hello? Hindi yung tapang ng Diyos. At sabi ni Lord, ang may utang Amen. So sabi niya, in Hebrews 12:20, ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Alam po natin yun, ano? Si Lord lang ang apoy niya. Ang kapuspusan sa John 7:38 and 39, mula sa kanyang kalooban ay aagos ang mga ilog, river of living water flows within you. Di ba yung kaligayahan kapag puspos ka ng Holy Spirit, you're in the presence of God. Tandaan mo pagdating mo kaya si Moses, di ba? Nung bumaba siya from Mount Sinai, napuspos siya ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos, apoy, burning bush, bumaba siya, nakita ng mga tao, grabe yung niya, shine ng kanyang buhok, ng kanyang mukha, ng kanyang mukha, di ba? Bakit di buhok na sabi ko? Ng kanyang mukha, grabe, kaya sabi nila, anong nangyari kay Moses? Kasi he was
with God. We have been with God. Yun ang nagagawa po ng galing ka sa Panginoon, galing ka sa salita ng Diyos. Kahit anong persecutions ang kaharapin mo, patatawarin mo siya. Di po ba, magpapakumbaba ka, sasabihin mo, ay, sorry pasensya ka na, parin na ka, sa'yo, nainis kita, di ba? Siya na yung galit. Bakit mo akong inis? Kanina ka pa, hindi ka nakikinig. Ay, galing ka sa presence ni Lord, ay, sorry pasensya ka na, di ba? Tayo pa yung mababa. Tayo na yung sinungitan. Okay? And sabi niya, hindi ka baso na kailangan punuin minsan. Ilog ka na dapat umaagos palagi. Paano ka magbibigay kung wala kang ibibigay? Paano ka magbibigay kung hindi ka mismo? Tingnan niyo po, ang tubig. Di po ba? Kapag yung umaagos, umaapaw, di ba, nababasa. Pati tandaan niyo po, no? Ang mga tunay na nababasa yung nasa baba. So, meron na po ba kayong nakita na nasa... No. Pag yung pipisikan mo, pero truly, ang talagang pinakaano. Meron na po ba kayong nakita ng waterfall? Hindi tawag dun waterfall, water up. Hello? Ang waterfall sa baba. Hello? Kaya tingnan mo, ang sarap ng di po ba? Ibig sabihin nun, habang nagpapakumbaba tayo sa Panginoon, living water flow, river of living water flows within you. Amen? And sa Leviticus 6:12 and 13, ang apoy sa dambana ay laging nagniningas, hindi ito dapat mamatay. Ibig sabihin, dapat merong nakatingin. Di po ba? Tingnan niyo po ang posporo. Di ba? Pag ang posporo sa siyam, yung pang siyam, di ba masisindihan siya, pero yung 8 tapos na. Pero itong pang siyam, hindi lang siya basta posporo kundi maningas. Okay po? Kaya hindi siya mamamatay. Kaya dapat ikaw pumupunta ka doon sa naglilingas para lagi kang maapoy. Kasi pag pumupunta ka pa doon sa chismosa mong kapitbahay, ganun ka din. Hello? Dapat pumupunta ka sa chismosa mong Kristiyano na si Kristo. Ang laging bukang bibig. Si chismo mo si Lord. I-share mo si Lord. Amen? Mas maganda yung ganun. Kaysa yung kapitbahay mo, huwag mo siyang problemahin. Problemahin mo yung sa'yo, sarili mo, paano ka lalago, paano ka magagamit ni Lord. Amen? Dapat ganun yung ating kaisipan. And ikaw na ang templo ngayon. Sino ang templo? Ako. Sabi mo ako. Huwag kang laging turo ng turo, ikaw muna. Ako. Uy, late tayo lagi. Hindi siya late, ikaw lang. Kaya sabi mo, ako. Amen? So, ikaw na ang mayapoy na dapat di mamatay. Next po. So, may pitong paraan para manatiling nagliliyab. Una, panalangin, oxygen ng apoy. Amen? Pray without ceasing, sabi niya. So, sa Judas 1:20, mga minamahal, patibayin ninyo ang inyong sarili na nananalangin sa Espiritu Santo. So, huwag kang manalangin sa ribulto, sa Espiritu Santo. Hello? Amen. Hindi na sinabi, Espiritu Santo, we worship Him in spirit and in truth. Walang imahe, walang kahit ano. Amen po ba? Yun ang totoong Diyos, Espiritu Santo. Amen? At manalangin walang patid, apoy, mamamatay pag walang hangin. Prayer, hininga ito. Backbone, katulad ng sinabi ng ating service leader, prayer is the backbone of the church. And each and every one of us, yung po ang magpapatatag sa atin, ang pananalangin. Because this is
a conversation, communication with the living God. At sa pagbabasa ng ating ng salita po ng Diyos, doon po natin nakikita at tumatatag tayo, tumitibay tayo sa pananampalataya at nagiging rooted tayo, nagiging founded. Kaya po, umuugat. Alam niyo po yun, ang ugat, kapag dumami yan, maski putulin mo, hindi kagad. Ganun din po ang pananalangin, ganun din po ang pagbabasa ng Biblia. Yun po yung root, yun po yung pinakaugat. And then, pagkatapos silang manalangin, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Amen? Tandaan niyo po ang pananalangin, unang-unang ganito. Adore. Lord, salamat. Dakila kang Diyos. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Salamat sa protection, provisions, guidance, sa maghapon, hanggang sa mga oras na ito. Salamat po, Diyos. And then, confess your sins. And then, ano pa po? Thanksgiving. Pasalamatan. Lalo na po kung meron kang prayer of two. Okay? Ito. Kung may prayer of two kayo, meron po kayong pinag-pray na kapatiran, isinasama. Yung pong concern niya lang. Okay? Paano po ang tamang pananalangin? Lord, salamat God, tinataas ko po sa iyo si Maria. Lord, ano po yung kanyang dinaranas. Ikaw po nakababatid, patuloy na provide everything ng kanyang pangangailangan, ng kanyang pamilya. In Jesus' name. Amen. Ganun lang po. Huwag nyo nang specific sabihin, Lord, si Maria, meron po siyang problema sa pamilya niya, sa asawa niya, baka may third party, Lord. Walang ganun. Hello? Kasi meron mga ganun prayer. Hindi na po prayer yun. Pero concern ko lumari sa prayer, mali po yun ha. Hello? Huwag niyong nganin yun kasi hindi po yung tama. Amen po ba? Kasi minsan nagiging yung testimony mo, nagiging chismis-mony. Yeah. Kaya tayong lahat, ina-educate po tayo ng salita ng Diyos. Kaya wag mong gagawin yun. Kaya tayo po na nakikinig tayo ng salita ng Diyos, dito po sa GAC o Great Awakening Church, tinatama po tayo. Sa ating buhay, paano tayo mamuhay ng tama. Kaya, sorry to say po kaya lagi ko po sinasabi, kung nasaan ka ngayon, kung alam mo na dito ka lalago, you stay. Pero kung hindi, mako-confuse ka. At hindi po, maganda po meron talaga kayong pamilya na kung saan kayo mag-i-stay. Pero kung hindi po kayo kampante sa ganon, pa-jump kayo, hindi po kayo lalago. At maganda, mag-ano tayo, talagang stay kayo. Okay po? Mag-stay kayo. Okay po ba? So makita natin dito na ang Panginoon, lagi tayong tinuturuan, lagi tayong in-equip para po tayo sumugo. So gawin, morning prayer. Ayan po, meron tayong mga kung ano leading sa'yo, praying tongues, kung meron ka, sa Romans 8:26, buong araw, Holy Spirit, uspusin mo ko kayo ngayon, kaya 24/7 we can pray. Lalabas ka, Lord, salamat Panginoon, ingatan mo po akong aking pamilya. Habang naglalakad ka, and then sabi niya, number 2, salita ng Diyos. Una, prayer, and then word of God. Gatong ng apoy. Sino po rito ako, gusto ko yung, pag nasa probinsya ako, yung amoy. Diba, yung amoy yung gatong, yung yun, yung gano'n. Pag nagwalis ang lola ang inang ko, yan, yan ikabuk, yung mga dahon. Yes. Okay, sabi niya, hindi ba ang aking salita ay parang apoy? Sabi ng Panginoon, salita may ilawan sa aking mga paa. Ibig sabihin, kung wala kang nabasa na word, walang ilaw. Siyang liwanag at pagbibigay sa iyo ng direksyon, ng iyong buhay para makalakad ka ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen? Sa Gawa 10:44. Ito po, kapag meron kayong mga reach out na tao, okay? Kapag magkakwento po siya nung buhay niya, gusto niya lang mag-pour out. Pero ikaw naman, wag mo naman siyang
i-chismis sa iba. Pero kung siya naman pupunta sa'yo at magsasabi siya ng kapitbahay niya, huwag mong pakinggan. Iparang siya, kapatid, sorry ha, kasi tinuturo sa iglesia na kailangan ang tao mismo, yung siya, ang concern. Okay po? Kasi hindi naman po, uy, tulungan mo naman ako, Sister Lucy, kasi yung kapitbahay kong si ano, ganun. Kahit hindi kita matutulungan dyan. Maganda pumunta ka sa kanya. Kasi hindi ko naman siya kilala. Okay po? Natututo po tayo? Ganun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ito po ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga po holy, banal. Pinababanal tayo. Yun sa ating kaisipan, sa ating pananalita, at sa ating mga gawi at kilos. Po? And then, sabi niya, habang nagsasalita pa si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo. Word and Spirit, laging magkasama. May Word ka and the Holy Spirit intended. Gusto niya na gawin mo, sundin mo, ang sinasabi ng salita ng Diyos, then go on. At lagi positive. Hindi pwedeng, sinabi sa akin may Holy Spirit, gantihan ko daw. Hello, don't mock the Holy Spirit. Wala pong kapatawaran dun. Hello? At kung meron man po dyan nagtatangs, napupos po siya ng Holy Spirit, huwag mo siyang pagtawanan. Wala pong kapatawaran if you mock the Holy Spirit. Sa Panginoong Yesus, meron pa, pero yung pagtawanan mo, kung siya man is hindi tama yung kanyang ginagawa, accountable po siya kay God. Pero kung ikaw, imamak mo yun, bakit sila nagaganyan? Tatatalon, it's okay. Kasi hindi ka nakafocus. Kaya nakikita mo kung ano yung manifestations ng Holy Spirit. Amen po ba? Kaya, mind my own business. Lord, business ko. Audience of one. Ikaw lamang ang aking face-to-face. Kaya naman ang nangyari sa katabi ko, Lord, sa'yo lang ako magpo-focus. Tingnan niyo po. Di po ba? And hindi lang dapat, sorry po. Tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, hindi basta lang kainin mo, nguyain mo ang salita ng Diyos. Meditate, ibig sabihin, meditate on it. Hindi mo lang nabasa, ang Diyos ay mabuti, pero hindi mo siya minimeditate. Saan siya mabuti, gaano siya kabuti. Amen? Pero kung babasahin mo lang, parang walang dating. Hello? Kailangan, sabi na siya, Joshua 1:8 and 9, meditate, do not neglect the book of the law. Meditate on it day and night. At may pangako doon ng sa ganon, sabi niyang ganon, matrain ka, mahilig ka sa tama. Okay po ba? And then, nasumpungan ko yung mga salita at akin itong kinain, hindi mo lang dapat i-memorize, hindi lang head knowledge, alam mong verse, pero walang transformation. Ito po. You know the verse, but you don't put it into practice, nothing happens. Okay po, next. Pagsamba, nagpapabugang apoy. So yung pag-praise and worship, ito po. Ikaw ay banal, o ikaw na nananahan sa mga papuri ng Israel. So ito po, naging magkakasamang nagpuri, na puno ng ulap ang bahay ng Panginoon, kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat po yan, biblical. Wala po tayong ginagawa sa church na hindi biblical. Kaya lagi po namin kayo, I urge you, kapag meron pong nagsasalita, nagbibigay ng banal na salita ng Diyos, meditate on it, note. Para nang sa ganon, pagdating niyo po ng bahay, you have your own Bible, tignan niyo po. Nang sa ganon, we will not be deceived. Meron tayong knowledge, wisdom ng salita ng Diyos. Okay? And then sabi niya, worship na tinatawag presensya ng Diyos pag andun siya, apoy, sumusunod, nananalangin na tumawid ng mga himno, biglang lumindol na
Kalagla. Ito yung time na kung saan, sino yung nakakulong? Si Paul and Silas. Di po ba? Nagano sila. Kaya nakalag. Di po ba? Ganun din ang ginagawa natin. Tingnan niyo po. Isang malungkot tayo. Tingnan mo, patugtog ka ng ating song. Karapat-dapat kang sambay. Di ba? Tingnan si tatay talagang as in mga kasukasuan talagang gumagalaw eh. Di ba? Di ba? Gumagaling. Tingnan mo, maya-maya, ay wow, Lord, kanina, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko, pero ngayon, Lord, salamat. Di ba? Minsan, lonely ka na nga. Ang pakinggan mo pa. Hindi my way. It hurts. Di po ba? Feeling. Nothing more than feeling. Nako, lalo na. Yung feel mo talagang wala na. Magpatugtog ka ng can lift up your soul, your spirit to God. Amen? Huwag ka nang pupunta sa music na hindi. Worship kahit walang music sa kotse, sa salon, sa trabaho. So, sa spirito at katotohanan, yan sinabi niya, worship Him. God is looking to worship Him in spirit and in truth. He is looking for worshipers. At lahat tayo dito worshipers of God. Hindi lamang po praise and worship ang worshiper. Each and every one of us, lahat tayo. Amen? Kahit saliwa pa yung boses mo. It's okay. Babagong samyo yan sa Lord. Diba? Kung siya is C, key of C, sintonado. Ikaw, key of D, di nabali. Okay lang. At tanggap-tanggap yan kay Lord. Amen? And then, pagsunod, hindi pinapatay ang apoy. Ayan, sa 1 Thessalonians, take it. Sige, anuhan nyo na lang po. So, sabi niya, pag nagkasala sa 1 John 1:9, agad, huwag ipunin. Ang iniipon, savings, hindi galit. Ang itinatanim, halaman, hindi galit. Okay po? And, nagsisikap akong laging magkaroon ng malinis na budhi. Ito, yan yung budhi. Smoke detector ng apoy. Next, please. Inano ko lang po. And then, ang panglima, pagsasalita ng pananampalataya. Tinapay pa yan ng apoy. So, pag-alabin mo ang kaloob ng Diyos, sapagkat hindi tayo binigyan ng spirito ng kaduwagan, yung fear. Spirit of timid or fear. Okay? Sapagkat, kundi ng kapangyarihan. So, sabi niya rito, paypayan mo hanggang magliyabulit. Paano? I-declare mo. Puspos ako ng Espiritu Santo. Apoy ng Diyos nasa akin. Lagi. Holy Spirit, patuloy mo kung punuin. And ilog ng buhay, umaalo sa akin. Kamatayan at buhay, nasa kapangyarihan ng dila. Kaya, magsasabi ka ng good, positive sa iyong mga anak. Magtatagumpay ka, anak. Napakabait mo. Alam ko, sasamahan kang lagi ng Diyos. At alam ko, lahat ng gagawin mo patungkol sa Panginoon. Amen? Kung huwag mo nga, tigas ang ulo mo talaga. Hindi ka na nagbago. Pero yun mo, isa lang ginawa niya, yung siyam na nagawa niya, nawala. Hindi ka na nagbago. Parang sinabi mo lang, wala nang pag-asa to. No, mali. Alam ko, anak, nangyayari yan. Pero please, sa next, pagbutihin mo. Diba? Mas magandang marinig nila yon. Kesa yung wala ka ng pagbabago, wala ka ng, ganito, ganyan. So, alisin natin yung ganung word. Hindi yun tama. At lalo tayong mga magulang, lalo tayo na sumusunod sa Diyos, meron tayong power. Amen? Huwag na huwag mong sasabihin. Okay po? Pag sinabi mong lamig na ako, lalamig ka nga. Pag sinabi mong apoy ako, liliyab ka. Amen? There is power of word. Okay, ang pang-anim, pakikisama sa ibang nagliliyab. Apoy, nahawa. Kaya, kapag mayroong gawain, pumunta ka doon para mag-apoy ka. Hello? Kasi
Kasi kung sabi ko nga po, sorry po sa word, kapag ang mga kasama mo, pinupuntahan mo, ang mga sinasabi nila patungkol sa ibang tao, naninira, hindi maganda yon. Magiging ganun ka rin one day. Dito po sa atin, kapag kinukwentuhan niyo po yung kapatiran at sasawayin kayo, huwag po kayong mainis sa kanila. Kasi yun po ang itinuturo ng salita ng Diyos. Hello? Okay po ba? At tayo po, no, mananampalataya, huwag tayo makipag-compromise para lang mawin nyo sila, pakikinggan nyo sila, at sasabihan nyo pa ng, ay, tama yun, no. No, di bali pong hindi natin silang mawin. Ang importante, ipanalangin natin sila. Amen? Okay po ba? Para nang sa ganun, one day, at tama yung heart ni sister ganito, pupunta nga ako, gusto ko rin mabago. Di po ba? So tayo makikipag-compromise. Okay po? And, sabi niya, kayatin natin ang isa't isa, at lalong habang nakikita niyo yung papalapit ng araw. So, uling, pagsolo, mamatay, uling, pagsama-sama, magliliyaw. Sino na po nakakita ng uling? Amen. Para alam natin, nang dumating ang araw ng Pentecostes silang lahat, ito po yung Acts 2, silang lahat nagkakatipon sa isang lugar. So, ang resulta, apoy, bumaba, hanap ka ng prayer group. Oh, group, life group, church, nagutom sa Diyos. Napakabuti, napakaligay na magkakasama naninirahan, na yung nalalig, reklamador, worldly. Amen? Huwag kang po sasama sa mga makamundo. Okay po? Kasi tingnan niyo po, tayo sumasayaw na tayo sa Panginoon, nagpupuri, kumakanta tayo, tapos magsasayaw ka sa disco. Hello? Hindi po maganda. Amen po ba? Next. Ang pangpito po, paglilingkod. Apoy na ginagamit. So, huwag kayong maging tamad sa pagsisikap, maging maninas kayo sa Espiritu, maglingkod kayo sa Panginoon. Apoy na di ginagamit, mamamatay. Apoy na ginagamit, lalo lumalakas. Okay, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan pa at siya ay magkakaroon ng sagana. So, ang humihingi, kapag lagi kang humihingi, magiging sagana ka. Kaya ka wala dahil hindi ka humihingi. Di po ba? So, gawin, mag-evangelize. So, pag ginamit mo ang gift mo, mas pupuspusin ka. Pag binabaon mo, kukunin pa. Katulad ng mga binigyan ng hari, di po ba? Binigyan ng tiga-lawa, tiga-tlo, tig-lima, yung isa, tinabi, yung isa, ginawa din, nag-invest, and then yung isa, lalo in-invest siya. Kaya, sabi nung pinagkatiwalaan, di po ba? Well done. Okay po? Amen. Hindi lang po yun sa state na well done, kundi even sa mga tapat. Kaya sabi mo sa katay mo, tapat ka. Sapat tayo. At maging tapat ka. Amen. So ito po, yung mag-disciple, ito po yung mga gagawin. Tatanggap kayo ng kapangyarihan, kayo magiging mga saksi ko, mananalangin sa mga may sakit, mag-disciple. Pag ginawa mo to, mararanasan mo ang apoy ng Diyos. Next. So, tatlong bagay. Unang-una, pumapatay ng apoy. Iwasan mo ang? Yes, ang kasalanan. Huwag ninyong pigatin ang espiritu. Ayan, yung mga porno, galit, yabang, kasinungalingan. Ibig sabihin yung mga lustful thoughts. Okay, worldliness, yung pagiging makamundo. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Netflix, Bible 6 minutes, patay ang apoy. K-drama, pare-pareho lang ng magkakabunggo, magkikita. Hindi maya-maya, magkakaaway na. Tapos, siya yung magiging biktima, hindi at the end sila. Ganun din, iba-iba lang ng title, pero iisa ang ikot. Pero, anong ka dun? 6-8 hours? Hello? Diba? Pero ang pananalangin, 1 minute. Diba? Natin yun? Nililid lang tayo ng kaaway. Pag
dun ka na ano. Parang possess na yun eh. If 2, 3, 4, 5 hours ka, pag ganun mo, meron na namang bago. May CEO na kunwari, magpapanggap na mahirap, makakabangga, yung babae. Kala nyo, hindi ako nanonood. Pero inano ko yun, sabi ko, hindi maganda. Di po ba? Kung meron dito, iwasan na po natin yun. Kasi it won't benefit us. No, ganda, manalangin tayo, pag-pray natin. Doon nga, 2, 3, 4, 5 hours, nakakapag-ano ka eh. How about ang pananalangin? Mas more. Amen? O kaya maglinis ka. Ako, ginagawa ko po pagka habang naglilinis ako sa bahay, nagpapatugtog ako. Sumasayaw ako habang nagbawali. Dapat kang sambay. Di ba? Oo. Di po ba? Lumalakas pa ako. Sumisigla yung pag-ibig ko sa Diyos. Hello? Di po ba? Kaya mo yan. Sabi mo sa katayo, kaya mo yan. And ang pangatlo, religious routine. May anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggi ng kapangyarihan. Church lang pero walang power. Yun nga po. Church goer lang pero ayaw maglingkod sa Diyos. Ayaw lumago sa pananampalataya sa Diyos. Ayaw makihalubilo. Dito lang ako. No. Or, ang sometimes consumer ka lang. Kung kailan lang pwedeng kumuha sa church, dun ka lang. No, mali po yun. First and foremost, alam din ni Lord yun. Hindi man po namin alam, pero alam ni Lord yun. Amen? Kaya po lagi accountable tayo, focus tayo sa Panginoon. Lagi focus sa Lord. Kami pong mag-asawa, lagi sinasabi na, Lord, ano yung dapat namin gawin para mapaglingkuran ka namin? Kasi yung buhay namin na binigay mo, Lord, gusto namin ibigay sa iyo sa paglilingkod. Di ba? Mahirap po. Mahirap talaga magkaiwalay ang magpamilya, mag-asawa. Isa talaga nalulungkot ako. Pero, ang ano dun, si Lord, anak, one day, maaaring mo yan. You will overcome yung lungkot. Di ba? Di po ba? Lalong-lalo na dito sa London. Talagang whether you like it or not, weather lang yan. Totoo lang. Pero ngayon maganda po dahil summer talagang maganda. Pero pag yung bulan na, tapos cloudy pa, malamig pa. Ako naman, sanay ako sa lamig. Walang problema. Sa kaya lang, iba pa rin po yung lungkot. Amen? Pero kaya dahil ang puso namin, si Lord na lang ang itinitibok. Amen? And, sabi niya, walang tumatawag sa iyong pangalan na gumigising sa sarili mong manangan sa iyo. Gumising ka. Amen? Sabi mo sa kanila, gumising ka! Gumising tayo! So, ito po. Yan. Okay? Daily checklist. Sige, anin niyo po ito para meron kayo nitong copy na to. Sige, daily checklist. Gawin niyo po ito, ha? Gawin niyo po ito nang sa ganon, magtagumpay po tayo. Sige, picturean niyo po. And then, saka po tayo tumayo. Ito po. Amen. Praise God. Okay. Amen. Glory to God. So, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. So, manalangin po tayo on your own habang pinapatugtog ni Brother Lar yung Amen. Sige po. Okay, patuloy po tayo mag-connect sa Holy Spirit of God. Sige, mag-connect po tayo sa Banal na Espiritu Santo ng Diyos. Oh yes, Lord, maraming salamat, God, for your holy word. Salamat, Holy Spirit, na patuloy mo po kami na ginaguide. Salamat dahil hindi mo kami iniwan na ulila, kundi ang banal mong Espiritu Santo ang gumabay, sumama, at patuloy na sumasama sa amin, even sa aming pamilya. Maraming salamat, God. Talam po namin, Lord, whatever, ano man po yung mga pangangailangan ng iyong pong mga anak, personal, family,
Alam po namin na ito po ay pagkakaloob mo. Kaya sa mga oras na ito, Holy Spirit, sige sabihin mo sa Panginoon, what is your concern? Personal, family, asawa, bilang mga anak mo, ang future nila, ibigay mo sa Panginoon. Oh yes Lord, yes God, yes. Sige, connect to the Holy Spirit. Worship Him in spirit and truth. Oh yes God. Sige, mag-connect ka sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Lord, we gather in His mighty name. He is in the midst of us. Nandito siya. At patuloy kanyang pupuspusin. Patuloy kanyang pupunuin. Oh, maraming salamat, Lord. Yes, God. Meron kang nararamdaman na namimiss mo yung pamilya mo, yung mga magulang mo, mga mahal mo sa buhay. Yayakapin ka ng Diyos. Holy Spirit will embrace you sa mga oras na ito. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord. Makapahinga na nagmumula sa iyo, Lord. Nakakapagod, Panginoon, ang buhay. Pero lalapit kami sa iyo, God. At kailangan namin ng pahinga, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Oh, yes, God. Yes, Lord. In Jesus Christ's mighty name. Patuloy namin hinangkin ang kalakasan, ang katatagan, Panginoon, ang mga banal mong salita that will empower us, strengthen us, Panginoon, in the mighty name of Jesus. O sa mga oras na ito, nilalagat namin sa iyong paanan, ang aming pong pamilya, asawa, mga anak, mga apo, Lord. You are in control of everything, even ang kanilang future. Patuloy po, for you know the plans you have for us, plans to prosper us, not to harm us, plans to give us hope and the future. Lalo-lalo na po sa mga anak namin, sa mga apo namin, God. Kaya maraming salamat, Lord. Dahil alam namin, God, nangyayari pagkat mangyayari, Panginoon. Dahil meron kaming dakilang Diyos na nakikinig, God. Oh, maraming salamat, Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Dumaloy, Panginoon, ang kagalingan. Dumaloy ang protection. Dumaloy ang provisions in the mighty name of Jesus. Oh, maraming salamat, Lord. Maraming salamat, O Diyos. Lalo, Panginoon, yung aming pong mga anak, mga apo, Lord. Yes, protect them, Lord. Guide them in and out ng kanila pong tahanan, Panginoon. Saan man po sila pupunta, send your angels to protect them, God. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, God. Oh, yes, Jesus. We give you glory, honor, and adoration. At sa iyon mo po ito ng iyong makapangyarihang dugo, lalo na po yung mga nanay namin na narito. God, speak long life, good health sa bawat sa kanila. At patuloy, whatever their desires in their heart, nakikisa po ako, kami, Panginoon, bilang lingkod mo, mangyayari ito, God. At ibibigay mo anuman po yung kanilang mga hinaing. Pagkakalo mo, katatagpo mo ang bawat hinaing ng iyong pong mga anak. Kaya maraming salamat, God. We give glory, we give honor in the mighty name of Jesus. Salamat po. Sige po, mag-pray po kayo. Magano po kayo ulit. 4x2. Sige po, panalangin niyo po bawat isa. Mag-release ang pagpapala. Oh yes, Lord. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord, give us peace, Lord, that passes all understanding. Give us, Lord, yung kapahinga na nagmumula sa iyo, physically, emotionally, mental, spiritual, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Diyos. Alam namin, Panginoon, that you hear us
ka po, Panginoon. Nagkakamali kami. Kaya maraming salamat na. Give back glory, honor, and adoration, Lord. In Jesus Christ's mighty name. Amen.